Okay, welcome po dito sa ating munting YouTube channel. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni EJ Cabalya. Ang sabi niya, Sir Idol, ano po tips or paano po gawin na hindi mo na kailangan mag-press sa safety slide at hilahin na lang 45 ECP 1911 na barrel ko. Thank you. Nasabi ko naman sa kanya, hindi ko maintindihan yung ibig mo sabihin. So pinaliwanag niya ng maayos. Kasi pag hindi ko masyadong maintindihan yung mga tanong ninyo, hindi ko masasagot. So buti naman, yung iba kasi di sumasagot pag ako yung nagtatanong ang sabi niya, di ba pag naubusan na ng bala, yon ang hindi ko maintindihan doon. Dapat sasabihin ninyo pag naubusan na ng bala. Pag naubusan na ng bala, ang baril, gagana, ang slide stop, tapos ang slide stop. O ibig sabihin, pag naubusan ng bala, mag-open slide. Para ma-close ang chamber, i-press ang release mo. Ang release, ibig sabihin, i-press yung release magazine, button. May nakita kasi ako na di na nila need na mag-press ng release ng slide stop at hilahin na lang ang chamber para ma-close ang chamber. Ibig sabihin, hilahin na lang yung slide para ma-close. Tanong ko, paano gawin yan sa 1911-45 ECP? Sana masagot. Maraming salamat. Okay, bibigyan natin ng linaw yan dahil kailangan na, tips lang naman ang hiningi niya. Okay, bago ko sagutin yan, ako lang ay magpapasalamat sa ating mga OFW. Sa mampanig kayo ng mundo, mag-ingat po tayo at taglamig pa rin at magbabago na ang klima, uso na sipon at tubo. Ingatan po natin ang ating mga kalusugan at lalo tigit sa ating mga trabaho na huwag tayong na huwag tayong maaksidente. Okay, at ano man ang oras dyan, ay God bless us all. Okay? So, sana nasa mabuti tayong kalagayan. Sa mga subscribers ko, maraming salamat sa inyo. Tayo ay patuloy na dumadami kahit medyo mabagal. Okay, at maraming salamat sa inyong pag-share ng ating mga videos at sa inyong pagla-like, sa inyong panunood at tayo ay nasa 39,000. Malapit na tayo sa ilang tumbling na lang. Malapit na tayo mag 40K. Okay, ayan at pasasalamatan ko rin yung mga hindi nag-skip ng ads, lalong-lalo na dahil nga ang main purpose ng ating YouTube channel ay mag-charity. Yung ating pagtuturo ay bonus lamang yan. Dahil ang kinikita ng ating YouTube channel ay para doon sa ating 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent. Matagal na po natin ginagawa yan, wala pa tayong YouTube channel. Dati 2 lang, ngayon ginawa ko ng 6. Bagaman kulang pa, ang kinikita natin sa YouTube channel, napakaliit pa, gusto ko itong lumaki. At ako'y nagpapasalamat doon sa mga ilan natin na mga subscribers na may puso ng pagtulong. Kagaya ni, ang bago nating subscribers ay si Noli P. sa America na taga ang alam ko, Virginia, USA. So, nagpakulay siya, dollar yan siyempre. Nagpakulay siya o nagpalipad siya doon sa ating premiere. Okay, so maraming salamat sa iyo, Sir Noli Pizza America. Pakibaba yung iyong YouTube channel para ma-promote natin. At sabi kasi niya, hindi pa raw na-monetize. So, yan. At gayon din kay Jubel Platon na nagpapalipad rin ng sa ating mga premiere videos. Si Boy Umay o Jubel Platon ay nasa Riyadh, Saudi Arabia. Okay, yung mga nasa Pilipinas, maraming salamat din sa inyo. Panguna ni Alfredo Isidro or Dosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador naman nandito sa Kuwait. Nagbigay din sa atin yan ng cash. Okay, si Boy Umay, Jubel Platon, Riyadh, Saudi Arabia. Si Umbit ng Kia Motors, nandito rin sa Kuwait yan. Si Anthony Ibanglista, taga Pasay. Merong ayaw magpakilala, tawagin natin si Sir Adrian. Again din, shout out kay Conrado Ilulaylio, kay Junard Diaz. At meron pa rin tayo isang bagong sponsor, si Dennis
Sardona ng Pulangi Albay. Okay, ano man ang laki ng halaga niyan, ang importante niyan ay pagtulong. Yung kahit malilit na halaga yan, kung tayo ay marami, malaki pang magagawa niyan. At hangad ko pa talaga na maging passion ko sa buhay yung magkameron tayo ng mga tinutulungan na bata at napakaganda ng pakiramdam pag sila ay nakakagraduate na. Okay, marami na tayo na pag-graduate. Hindi ko na kailangang i-mention pa. Ayan, at sana pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Okay, at andito na yung katanungan ni EJ Cabalya. Okay, yung binabanggit niya ay ganito. Okay, ito naman walang magazine. Ito ay wala tayong 1911 pero i-demo ko na lamang sa inyo para mas maunawaan pa ninyo. So, ayan, ito walang bala. So yung mga pag naubusan ng i-close ko lang ito I-close ko lang. Wala naman itong bala. Ang mga pistol pag naubusan ng bala ay nag-open slide. Yan, nag-open slide. So pag naubusan ng bala yan, pag nag-open slide, kahit hatakin mo ng hatakin yan, hindi man yan magko-close. Okay? Pero pag ang isinaksak mo dyan ay may bala, okay, kamukha nito Agdidemo naman tayo dito sa sa ibang baril. Okay. Ito, pag sinaksakan mo yan ng may laman na bala, kamukha nito, ito ay dummy bullet ito, walang primer to. Pag sinaksakan mo yan ng may bala, pagkatapos ay hinila mo itong slide, magko-close yan. Kahit hindi mo na ibaba yung slide stop. Okay, tanggalan natin ng parang ganito. Ito. Kasi ang 1911, kahit saksakan mo ng may bala yan, hindi yan magko-close. Maliban lang kung iyong ipipress yung sinasabi ni ng ating nagtanong, kung ipipress mo ito, saka lang siya magko-close. Okay? Saka lang siya magko-close. Ang 1911 po ay ganun ang operation. Ang tawag doon ay tactical load. Magsasaksakan ng magazine na may bala, saka mo ngayon ipipress itong release button ng slide stop. So, ang tawag doon ay tactical load. So, ang 1911, ang tanong, bakit itong mga ibang baril ay nagko-close pag hinatak mo yung slide? Kasi nga, ang kanilang mga slide stop ay may return spring. Ayan may return spring, kamukha nitong Beretta. May return spring yan. Ang 1911 po, wala niyan, wala. Okay, i-explain ko sa inyo Ito, Glock, ito. Meron ding return spring yan, May return spring yan. Ang 1911 po, hindi ganyan. Hindi ganyan. Okay? So, isa pa to. Okay, Beretta Glock. Ito ay HK, Sig Sauer. Meron din ito. Ayan, Meron din yan. Meron din yan, May return spring din yan. Ibig sabihin, automatic. Kaya pag yan ay nakaganyan at hinatak mo yung slide, ay madi-disengage na ngayon ito. Madi-disengage na ngayon ito at yan ay bababa na pag hinatak mo yung slide. So, yan. Yung mga ko sa inyo. Ito, sisi ito. So, may mga slide stop yan. May mga spring yan. So, bakit ang 1911 ay wala? Ang 1911 kasi, ang nakalagay dito dyan ay plunger. May plunger tube dito. Okay, may plunger, wala tayong 1911. May plunger tube dito at meron ditong plunger na nakatutok dito sa safety at dito sa slide stop.
na kung saan yun ang pinakang selector. Selector. Okay, sabi ba sa YouTube, bawal tayo mag-modified. So hindi ko magagawa 'yan ng actual na modification. So ang sabi mo naman ay saglit lang. Sasagutin ko lang saglit. Saglit lang, gumagawa lang ako ng video ha. Mamaya na ako tatawag. Gumagawa lang ako ng video sa YouTube. Okay. So sa 1911, iba ang kaso. Meron niyang plunger tube dito. Ngayon, pwede mong ang tip ko diyan tanggalin mo yung plunger. Ang may iwan na lang ngayon ay spring. Putulin mo yung dulo ng spring. Para hindi na gumana yon. Ngayon, ang tanong, paano mo naman mapapagana yung na bumabalik yung ganito? Ito, paano mo magaganon yan? Yun ang tanong doon. Yun ang hindi ko pwedeng ituro sa YouTube. Bawal ang modified sa YouTube. Ito, kasi ito, may kanya-kanya yan. Kamukha nitong sa, papakita ko lamang itong sa Glock. Papakita ko lang yung sa Glock ha. Itong sa Glock kasi ang spring niyan iba-iba ang spring niyan. Ito ang sa Glock. Ito parang kwerdas lang ng gitara yan. Ito ang nagpapabalik diyan, nakakonekta yan dito. Kaya ito ang nagpapababa nito. Ito. Okay. Sa mga sisid ay nasa kanyang slide stop pin. Okay. Sa mga sisid, andi dito. Ayan may spring siya dito na nakaganon, na yun naman ang nagtutulak ng pabalik. Okay, andi dito sa tapat na to. So iba-iba talaga ang design. Ito iba rin ito. At sa Beretta rin, iba-iba rin. May return spring. Nasa loob nito ang return spring. So, iba-iba ang design ng mga firearms. Hindi pare-pareho. Sa 1911, yun ang wala sa 1911. Kaya kinakailangan mo talagang gumamit ng tactical load. Pero sa akin kung ako ang tatanungin mo, kakabit natin. Mas maganda yung bakit kailangan mo pang hatakin? Bakit kailangan mo pang hatakin? Samantalang napakadali. Ito kanya-kanya tayo ng opinion. Samantalang napakadali ng ganito. Okay. Maglagay tayo ng dummy bullet. Okay, dummy bullet ito. Samantalang napakadali naman sa 1911 na pagsalpak mo ganyan at paghawak mo ay nandito ka na Bakit mo pa aalisin yung Bakit mo pa aalisin yung iyong kamay sa grip? Napaka-practical lang 1911. Kaya kung ako sa inyo, hindi ko na gagawin yun para sirain mo pa ang design ng 1911. Napaka-perfect Halimbawa, nag-change magazine ka, naglagay ka dito, tapos hahatakin mo pa to, tsaka ka pa mag-i-aim. Di ka pa nabawasan ka pa ng oras. Samantalang yung ganitong salpak, pak. Di ba, mas mabilis. Alin ang mas mabilis? Alin ang mas mabilis sa inyo? Ulitin ko Papakita ko lang sa inyo. Okay? Salpak, hila, aim. Mas mabagal yun. Ay, mas mabilis sa akin yung ganito. Kaya kung ako sa inyo, advice ko lang, mas gusto ko yung 1911. Salpak. Ayan Hindi mo na kinakailangang magpabalik-balik pa yung kamay mo dito sa slide at dito sa grip
So, useless yun. Kumpara sa akin, opinion ko to. Awan ko sa opinion ninyo. Bakit ko pa sisirain at gagayahin yung mga design na mga gusto ninyong design. So, kanya-kanya naman tayo ng opinion. Pero kung kaya ninyong gawin yan, sisirain ninyo yung design, tatanggalan ninyo ng plunger, para sa akin ay magagawa at magagawa. Mamomodify yun. Pero hindi worth hindi worth. Mas mabilis kasi yung pagsaksak mo ganyan ay pag tactical load. Okay? So bakit ko iniiwasan na walang bala? Tapos magta-tactical load ka, ano mo to? Oh, ang lakas ng sipa. Walang nagbi-break Kasi nabi-break ito kaya diyan ako nabasa ako diyan Samantalang kung yan ay may bala yan, i-break ng bala yung lakas ng recoil spring mo. Oh, kita mo napakahina. Napakahina ng kasi nga na-break nito. Yung pang isang kagandahan doon. Where else, ginagawa ito, ang purpose kasi niyan, ang purpose kasi ng paggaganyan, para yung yung bagsak ng slide ay makontrol mo, kumbaga hindi malakas ang control ng slide, ay may bala naman yan Ang problema diyan, pag kinontrol mo yan, ang mangyayari diyan ay ganyan. Ganyan ang mangyayari diyan kasi nga kulang sa bagsak. Kulang sa bagsak yung Kulang sa lakas ng kanon pag kinontrol mong ganyan. Ganyan ang mangyayari. So, isip-isip muna tayo. Ako naman, nag-a-advise lang ako bilang isang may experience na rin kaya sa inyo. Samantalang kung yan ang ginawa ninyo diyan ay ganyan, mas maganda. Hindi naman makakasira 'yon. Kaya ang sabi nung namba sa akin, design talaga yan. Yes, design yan kung may nakasalpak na bala dito. Pero kung walang nakasalpak ng bala at ginaganon mo palagi baka ang mangyari sa slide ninyo ay ganito, magkameron ng crack. Kung palagi ninyong ginagawa. Kasi ang hindi nung iba ay yung salitang palagi. Always ninyong gawin yung paulit-ulit. May masira talaga yon. Kung mo naka-design din sa ganun yun. So, ito ay isang tip ko sa inyo. Bahala na kayo. Asa sa inyo ang desisyon. Baril ninyo yan, inano ko lamang sa inyo ang diferensya. At tinimbang ko lamang. At kung anong gusto niyo sa baril ninyo, kayo rin ang masusunod yan. Pero may advice din lang ako. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana nakapulutan din ninyo ng kaunting kalaman yung ating topic. At maraming salamat. Maraming salamat sa nagtanong na si EJ Cabalya. Okay, so maganda rin yung mga nagtatanong na ganyan. Gusto ko yan. Kasi halos mga sira na gawa na natin. So titingnan lang natin yung may mga bago na naman tayo sa Community Spotlight. Weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Si Son Angelo, shout out kay Son Angelo, 74 ang engagement. Shout out kay Damam KSA, 5 ang engagement. Si Tommy Aparacci ang nangunguna pa ngayon ay may 100 plus na engagement. Shout out sa iyo, Tommy Aparacci. Ganyan din kay Roger Tamba, may 5 engagement ka. Shout out sa iyo, Roger Tamba. At si Alfred Molihar ay 35 engagement. Okay, mag-comment lang kayo, mag-share ng ating mga videos, mag-like para mapasama kayo sa random na ginagawa ng YouTube.
So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless sa inyong lahat. Marami po salamat.